para dito sa Radyo Pilipinas. Mag-break muna tayo. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun, no? Magbabalik po muli ang ating programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lang po sa Radyo Pilipinas. So, Admin Rich, no? Ay kaninang topic natin na very inspiring, no? Para sa isang kabataan na tulad ni Ken, no? Correct. At siyempre sa marami niyang pangarap ay gusto rin pala niya maging chef someday. Ayan. So, we'll go to our next topic, no? Dahil sa totoo lang, no, punong-puno tayo ng magagandang magagandang kwento, magagandang report na pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan. At syempre, no, wag po nating kalimutan sa every Thursday po, at muli ito pinaplug ko ulit, every Thursday 7:30 PM to 8:30 PM ang aming Vloggers ng Bagong Pilipinas. So every Thursday po ang aming schedule sa sa Radyo Pilipinas. Next topic po natin itong free wifi program ng government, no, na taga namang dapat nating malaman at mai-avail ng ating mga estudyante. So next na natin itong gawing topic, no, at panoorin po natin itong next clip, no, video. So yan po, no, mga kabayan, nakita po naman natin, no, dinubog na naman ng ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita, no. Picture lang man po itong pinapakita pala natin, no, sa pagbisita sa mga eskwelahan, no. At isa una itong free wifi nito program ay napakahalaga para sa mga estudyante natin sa panahon ngayon, no. Kasi alam mo naman, iba na yung natin ngayon ng times, no. Hindi lang basta modern times. AI na nga tayo, 'di ba? Itong mga bagay na to regarding sa free wifi ay dapat lang naman na ma-avail ng mga estudyante. Ano mo sasabi mo rito? Importante yan, AJ, kasi nga alam naman natin na sa panahon ngayon, ang pag-aaral ng mga kabataan ay andyan na yung kailangan na ng talagang mga gadget, no? Yes. Yung laptop, yung cellphone, iPad, yung computer, syempre, no, kailangan nilang mag-research. Hindi katulad nung sa panahon namin na pupunta lang kami sa National Library, Gothic Library, German Library, lahat ng library sinusuyod namin, no? Exert effort talaga para matuto ka. Para kami ay matuto. Pero ngayon kasi, isang click lang yan sa One click, internet, no? diba? Katabi mo na. Oo. Tapos, kapag walang wifi, syempre mahirapan yung mga estudyante natin dahil alam naman natin sa public schools, ang mga estudyante ay hindi naman talaga mayayaman. So, napakaganda talaga nitong programa ng ating Pangulong BBM na nakikita natin na lahat talaga, no, ng sektor ng lipunan, lahat talaga ng kung yung mga departamento ay kanyang inaayos at talagang kanyang he-made sure na talagang lahat ito ay makakasabay sa pag-aaral, no, kasi talagang pasulong na tayo, AJ, digital age na tayo ngayon. Importante talaga ang internet. Imagine mo, from the very start ng pag-upo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, ayun talaga yung ini-initiate niya na. Although naging secretary nung nakaraang for 2 years, no, isang si BPA Sara na alam naman natin na hindi niya kayang matugdan yung responsibility na inatang sa kanya. Wala siyang kakayahan siguro. Aminado naman siya na wala siyang background or something. Pero bilang secretary kasi, hindi man kailangan genius ka, pero ang kinakailangan mo lang siya, initiative. Effort. Mag-exert ka ng effort. Ano ba yung pangailangan ng ating mga estudyante? Na yung pinatagang kailangan. Diba? Ikaw, ano? So, para sa akin, ito, mabalik tayo dito. Malaking tulong talaga ito. Alam mo ba, AJ, ang isang estudyante, kapag may free wifi, tuwang-tuwa na yan talaga, di ba? Dahil makakapag-aral lahat talaga. Samantalang kapag walang wifi, aasa lang yan sa pa-load, di ba? Tsaka sasabihin pa sa nanay, Nay, kailangan ko ng load para meron akong wifi kapag nasa school, di ba? So, napakaganda talaga itong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At hoping, AJ, na ito ay gawin na talaga sa lahat ng mga schools, no? Sa lahat ng mga public schools para ang ating mga learners ay mas magiging magaan ang kanilang pag-aaral. No? Yes. And if you remember, no, sa isang hearing, no, isang tauhan ng gobyerno ang nagtanong kay BP Sara kung alam ba niya yung programa ng gobyerno regarding sa free wifi. Ano nga ba yung naging sagutan dito ni BP?
medyo nag-ano siya, loading. Loading, di ba? Pero sabi niya una, yes, tapos loading. Mahinang wifi. Tapos sabi niya, ano ba? Time out. At ayun. At pinapasa niya sa isa kanyang USEC, na, di ba? Pero kung bilang isang sekretary, dapat kahit papaano na hindi ka masyadong mapapaya, dapat meron kang sasabihin kahit papaano, di ba? Hindi yung negative ka talaga. Totally no knowledge. Dito nakikita ko sa Pangulo natin na nakikita niya at alam niya yung mga pangangailangan Yes. ng mga makabagong henerasyon, no? Yes. Kasi eto talaga kapag walang Wide wifi. reader ang ating Pangulo. Wide reader. Kahit nga AJ sa bahay namin, mawala lang ang wifi, talagang wala yung Tatambong ka na trabaho. yan. Yung trabaho ko wala, paano ko magagawa? Yung anak ko naman, paano niya magagawa yung thesis niya kung walang wifi, di ba? So napakahirap talaga. Kaya eto, kudos no sa ating mahal na Pangulo dahil sa kanyang programa na libreng wifi sa mga paaralan na pampubliko. Yes, no? At isa pang pinaka-importante dyan, admin, no? Itong mga, hindi lang basta wifi ang kailangan ng mga kabataan natin, ng mga estudyante. Mga Kailangan ng gadget. Kasi gadgets. wala naman silang pambili. Pero if you remember, na natambak lang sa bodega ang mga gadgets na dapat dinidistribute sa mga eskwelahan. Pero ano ang nangyari? Ikaw, hindi mo pinamigay eh. Walang ganyan. AJ, yan yung yung sa past admin ng Dating secretary. Secretary. Pero ngayon, sa panahon ni Secretary Secretary Angara, ay kanya nang inayos yan, AJ. So, sa pagkakaalam ko, ay dinadagdagan pa ngayon yung mga laptop, mga computer, maganda yan, maganda. yung mga tablets. Especially sa mga ating mga instructors, mga teachers, no? Mas kailangan din nila kasi gagawa sila ng Kasama mga sila, syempre. lesson plan, no? Kasi importante yun, yung teacher, siyempre, siya yung magtuturo siya magbibigyan ng learnings sa mga ating estudyante. At alam mo nung kabataan natin, no? Kailangan mo ng libro. Ang bikit-bikit ng libro. Ilang libro yun. Dadali mo araw-araw. Plus ilang notebook, di ba? Ang sakit. Kaya hindi ako tumangkad O nga pala, AJ, meron lang akong gustong itama, kasi yung lumalabas, di ba, ang Pangulo natin ay pumunta siya doon sa school na nasunog. Yes, bagong Tapos merong picture. So gusto ko lang itama to kasi yung nagko-comment po yung mga basher na wala naman daw doon ang Pangulo natin at yung ang Pangulo daw ay inedit lang, nilagay lang siya doon. Ayos. So, gusto ko lang ipaalam dito sa vloggers, vloggers ng Bagong Pilipinas kasi yan yung trabaho ko AJ. Yes. Kaya nga, di ba, fight fake news. Fight Expose fake the news. truth. Yes. And in order for you to fight fake news, you have to expose the truth. Debunk. Kaya eto ang sinasabi ko sa mga nanonood, sa mga kababayan natin, nandyan po talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kung ayaw niyo po paniwala, pakitingnan niyo po yung aking video diyan sa aking page, Admin Rich. Yes. At makikita nyo, dinibang ko po yan doon. Pinakita ko yung video na nandun ang ating Pangulo. Yun po yung video na yun, doon po kinuha yung picture na kung saan nandun siya. So, ang Pangulo natin ay nandun, hindi po totoo yung sinasabi ng mga basher na wala daw siya doon, no? So, ako po ang makakapag-testify niyan at yung mga vloggers na kasama doon at yung mga tao na nandoon. Nandun po ang Pangulo natin. Hindi po totoo na inilagay lang siya doon at ini-edit lang. Alam mo, Admin Rich, ang nakakalungkot lang, no? Pag nawala ang basher, wala tayong topic. Ayan ang isang di ba? Katotohanan, mulat na katotohanan yan. Kapag nawala siya, ayan ang nakakalungkot na parte sa ating mga vlogger. Kaya the Admin Rich, no? Ganun pa man, nagpapasalamat tayo sa ating mga bashers, sa ating mga, di ba, nagkapaat ng mga fake news. Alam mo nga, with yung mga disinformation, misinformation na yan, di ba? Nagpapasalamat tayo sa kanila. Alam mo, AJ, mabanggit ko lang minsan nga napapansin ko pag magla-live ako or pag magpo-post ako, nauuna pa yung basher. Oo. Talagang minsan nga mas marami pa sila kaysa doon sa follower ko. At ang nakakatawa dyan, Admin Rich, pag dumating sila, isang buhos. At pag nawala isang buhos din, wala ka ng viewers. Wala na nakikinig sa'yo, di ba? So, ang ganda lang ng mga gatong topic to kasi importante yung mga na pag-uusapan natin, no? Kasi ang ating mga estudyante naman talaga ay nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno, no? Hindi lamang sa mga textbooks, sa free wifi, pati sa health
Oo. Para mas magandang kanilang edukasyon o yung kanilang pag-iisip, mas hindi sila lutang sa tuwing umaga o tuwing papasok ng eskwelahan, hindi sila magiging lutang. Pero meron ding programa, feeding program ng ating gobyerno, syempre. Correct. Hindi lang basta yung textbook, yung wifi na yan, no? Correct. Hindi na kailangan ng mga kabataan na humingi ng baon sa kanilang mga magulang, 'di ba? At sa ganitong sandali, no, napaka-importante na mag-break tayo kasi kailangan natin yan. Para sa pag-break natin, marami pa tayong pag-uusapan. So, Okay. muli, magabalik po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ito na, admin, no, isa sa mga magandang topic natin ang tatalakayin ngayong gabi, no. At gusto kong paalalahanan ng ating mga kababayan na isa po, lagi natin tandaan ng lahat ng po ng ginagawa ng gobyerno natin, ng Marcos administration ay para po sa ating bayan. Para Tama. po sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Correct. Hindi lang sa ating supporters niya, kundi pati sa mga hindi siya minamahal. Di ba? Lahat minamahal, niyayakap ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ang ating napabait na presidente ng ating bayan, di ba? Ano masasabi mo, Admin Rich? Tama yan, no? So, ang Pangulo natin, wala sa kanyang galit-galit eh. Oo. Kumbaga, walang masamang tinapay sa Pangulo Yes. natin. Lahat ay kanyang welcome sa kanya, no? Kahit anong pang kulay, wala nang kulay-kulay. Dahil Yes. siya daw ay Pangulo ng 110 million. 20 na. 20 Filipinos, Kasi di 3 ba? years na lumilipas, kaya Actually, nadagdagan yan. Kaso hindi pa kasi nakakount. Oo, hindi pa nakarehistro yung marami. Yeah. Ito na, Admin Rich, ang ating next topic na pag-usapan ay itong San Juanico Beach toll preference siya, no? So, ipakita po natin yung video regarding this. Good news mga motorista at mga biyahero sa Samar at Leyte. Hindi na kailangan pang mag-alala sa dagdag gasto sa toll fee. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DOTR Secretary Vince Hison nangako na walang toll fee na ipapataw sa ginagawang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge. Layunin ng proyektong ito ang mapabilis ang biyahe, mapagaan ang trapiko at higit sa lahat, protektahan ang kita ng bawat biyahero. Pondong galing sa national government at grant aid ang ginagamit para dito. Kaya't sigurado walang dagdag pasanin sa inyong bulsa. San Juanico Bridge, proyekto ng gobyerno para sa bayan. Ito po si AG13 Vlog, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Ayun, no, napakinggan po natin, napanood, no. Ito pong rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. At itong ginagawang rehabilitasyon, ang ginagugol po itong pondo ay galing po sa national government at sa grant aid, no. Kaya asahan po natin na wala pong dagdag na buwis dahil una-una po, for over 50 years, wala po tagang toll fee ang San Juanico, ang pagdaan sa San Juanico Bridge. Oo, nakadaan na kami dyan, AJ. Kaya nga, Wala namang- pero nadaan na dyan yung kaluluwa ko at panaginip ko. Nakadaan na kami dyan kasi nakapunta na ako sa Tacloban. No? Ayun yung dapat nakasama ako eh. Oo. So, Nanginayan nila napakaganda. pero gantaga, hindi pa time para makapunta Ganda dyan. ng bridge na yan talaga, no? Mahaba siya. And remember, no, itong ginagawa natin Pangulo, hindi lang basta ito yung dahil sa, ito ay pinagawa ng kanyang ama para sa kanyang minamahal na nanay, no, na si First Lady Imelda Romualdez Marcos. Love bridge. Ayan, the Yan. Bridges of Love. Ayan, tinawag yan sa Bridges of Love na yan. Ito ay Para makonekta ang handog. Leyte Yes, at ang Samar. Ito ay handog na ating mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa kanyang pinamamahal na asawa at dahil napaganda po ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito po yung kanyang birthday gift dahil sabi niya, ang puso ng kanyang asawa ay puso para sa bayang Pilipinas. Naku, malapit na pala, no? Malapit na yung anniversary ng San Juanico Bridge. How many days na lang? Less than 2 weeks, di ba? Oo, Less than 2 malapit weeks na na. lang. No? Yan. 21.
13 days na lang. Oo, 13 malapit days. na, no? So malapit na ang anniversary ng San Juanico Bridge. At syempre, sigurado ko, iilaw ng napakaganda itong San Juanico Bridge. Pero, di ba, rehabilitation siya. Pero, di ba, sa ginagawang rehabilitation ito, hindi lang ito basta kinumpuni, kundi pinapatatag pa para mas tumibay pa. Kasi sabi nga ni President Marcos dito, nung kanilang in-inspect na yan, sabi ng mga engineers, Marami ng sira talaga. sa mga Yung mga span niya, iba-ibang 42 segment. span yun, lahat apektado na dahil nung mga nakaraang administrasyon, napabayaan siya. napabayaan. Kasi AJ, ang mga bridge talaga, mga infra, kailangan talaga yan na mini-maintain. Parang Lalo tao rin na yan, di ba? bridge, O, di ba? pag tumatanda Oo. ka, di ba? Oo, lalo na ang Medyo, bridge. sasakit yan, Yan. prone na, di ba? Ang kagandahan kasi sa Pangulo natin, hindi siya yung mag-aantay na mawasak muna, Oo, di ba? hindi na Kundi kailangan talagang tayin. Ini-inspection na talaga Inspection. yung mga tulay, lalo na yung mga Oh, ganito yes. na lumang tulay na. Yes, di hindi ba? katulad na ibang nagdaang nagpagawa ng tulay.